how you doing, everybody? My name is Tulkine and I'm freaking back, baby. Wala pong matutuwa dyan. Well, as you can notice, I haven't uploaded any video for this month and I'm sorry about that. Kasi nag-midterms kami, may exam, may activities, blah blah blah, kailangan mo magpasa. So, I haven't had much time to make any more of my videos and upload it to YouTube. Nawala na ako ng time. Kailangan kong pumasa sa exam kahit hindi naman talaga ako nakapasa. By the way, for today's By the way, for this video, we are going to react to my very first film that I ever filmed. It's called Endroy Freon, and this is our work from fourth year. Endroy Freon is a short film. It's a horror film na ginawa namin ng mga kagrupo namin, obviously. And yeah, kudos to them for making a good story, but for me, it's not yet that polished. It's not polished, and the screenplay is not that really great. Kasi yung pag-record ko, nung pag-film ko, pangit. Napakabilis sa mga pangyayari. Pero to be honest, the last time I watched this film is for like 2 years ago or a year and a half. Basta ganon. By the way, I'm sorry if the sound quality is bad because it's raining. And also, as you can notice, umikli yung buhok ko dahil sa stress, dahil sa exam. Yeah, enough talking about those shitty stuff that happened this month. And let's get right into the video. Here it is. Endroy Freon. It's 11 minutes and 46 seconds long. Group 2 Films. Wow, what a great intro. Ang pangit nung font. Why? Ba't ganyan yung ginawa ko? Rose Productions. Wow. Oh my god. So creepy. Okay guys, alam niyo naman, syempre, malapit na yung undas. Kung ano nga ngayon, Ryan? Kung ano nga papasok sa isip mo? Ha? Hakdog. Ganito kasi yan guys, may nakita kasi akong post sa Facebook. Tingnan ako. Guys. Ano mo? Guys. Uy, delikado to guys. Guys. Wala rin. Marta naman, lahat na lang sa'yo. Delikado, basta game ako dyan. Mga pre, tama naman si Marte. Tsaka hanggang plano lang naman tayo eh. Basta kasama si Marta, sama ako. Marta, sumama ka na. Alam mo namang minsan na lang tayo gagalang magtotropa eh. No choice naman ako eh. Sige na nga. Diyos mio, Marimar. Basta ako, ayoko. Sabagay, bakit tayo mag-go sa hunting kung araw-araw ay may kasama naman tayo kang kanto? Grabe ka, sama na nga ako. Basta, ako na bahala sa pagkain. Yeah. Sige, ako na sa sasakyan. O sige, totoo na, sino in? Ako. Ako. Me. Me. 1, 2, 3. Wow. By the way, yung dialogue nila parang walang expression, I think. Walang coordination, parang walang communication na nagaganap. Basta ganoon. Ano kasi yung dialogue nila parang ang bilis. Yun yung sinasabi ko kanina, napakabilis ng mga pangyayari. Kaya parang walang connect lahat. Galing. Guys, tingnan niyo sila ate housekeeper dito. Tara, pasok tayo. Ang pangit ng quality nung pagka-record ko. Naka-focus sa background, hindi sa hindi dun sa
ano nga tawag doon? What do you call it? Yung main object. Ganun ba yan? Hindi na ako magaling mag-English, buisit. Ano nangyari sa akin sa buong buwan na to? Yung problema lang kasi yung nakafocus yung lenses sa background, hindi sa mismong subject. Ayun! Subject. Hindi nakafocus sa main subject ng nire-record ng scene. Ayun. So, yeah, that is one flaw for this film. Also, acting. Pero, hindi ko na isasali yun kasi hindi naman sila professionals para, i-criticize yung acting nila. And, to be honest, I'm really proud of them for giving their efforts. So, yeah, I'm really proud of you guys for doing all of this stuff. Even though it sucks. Be honest with me, napakapangit. Pero di ko kayo nilalait. Nice rhymes, man. Nice rhymes. Yeah, I agree with you. Hindi ako nalalait, okay? Nagki-criticize ako with no panlalait at all, okay? Wag kayo ganyan, okay? Mamaya makikita ko sa comment section, hindi na. What? Ba't mo sila nilalait? Project lang naman yan. Hindi naman kailangan ng professional dyan. Hap. Shut up! Kakasabi ko lang ng mga point ko kanina. Toxic side of Filipino netizens where kinikriticize nila lahat kasi naging hobby na lang nila yon. Demonyo. Magandang umaga po, Nay, Tay. Kayo po ba yung tagabantay dito? Kami nga. Parang sinalpak sa kanila yung polvo. Naalala ko tuloy yung scene sa sa White Chicks, yung nanghingi ng polvo yung babae, basta yung babae ginanon lang. Parang sadya niyo dito. Girl, excuse me. Thank you. Gusto lang naman namin tingnan. I'm really proud of Lester for taking this role. If we're going to choose one of my classmates, except Lester, walang kukuha nun. Neither me. Hindi ako papahayag na ako yung mag-acting dyan. Because it's so fucking cringy. Hindi nyo ba alam ang kwento ng tatlong magkakapatid? Hahayaan namin kayong pumasok, pero siguraduhin nyo hindi kayo Naano lang ang kay Andre dun sa scene na to kasi tumitingin siya sa camera. And sa dialogues kasi sa isang film, dapat nakatingin ka lang sa kinakausap mo and let the videographer do the job because you're talking to someone and mawawalan ng sense yung yung dialogue nun. Unless the director says so that the dialogue is kind of a first person perspective. Kung first person perspective kasi yung gagawin sa dialogue, pwede kang tumingin dun sa lens kasi yun nga yung main point. But when it comes to this scene na kausap niya yung tropa, ayun, at hindi siya tumitingin sa camera kasi for angles yun. It's the sake of filming, okay? Ganun talaga pag nagfi-film. So yeah, let's move on. takutin. Bawal ding maingay, ha? Ah! Nakakatawa, hindi. Sorry. Napapangitan ako sa audio. Guys, narinig nyo ba yun? Oo, so kumain ka na. Okay. Yung sa scene na yun, yung may sumigaw, parang walang intense, Kasi, mali yung soundtrack ko. Mali yung soundtrack na nilagay ko dito. Dapat yung intense na soundtrack, yung horror slash thriller slash intense slash suspenseful slash wala na akong maidadagdag. Basta ganun, yung nakakatakot yung tunog. Yun lang naman yung naisip ko to make the scene more scary, more thrilling. Basta ganun. Ito ang silid ng mga taong natira dito na namatay na.
Oh no. Kaya gusto niyo pa bang tumuloy? Tumuloy kayo. Ayaw na ata. Raya naman eh! Guys, narinig ko din yung sigaw. Oh no. Na-realize ko lang sa sobrang pangit nung screenplay, hindi ko nilalait, okay? I'm criticizing na walang lait, okay? Kakasabi ko lang, I'm being honest, at least hindi ako nagiging plastic, okay? Pangit ng screenplay kasi bigla na lang siya lumilipat ng mga scene, tapos parang nawawalan ng sense yung story. Yun lang naman. Nawawalan ng sense yung story. Dapat dun sa scene na yon, bago ka mag-leave sa scene na yon, that may isang scenario na parang checkpoint na magiging mahalaga para sa buong story. Kunyari isang picture, spoiler alert, naalala ko yun eh. Kunyari nakita lang tas tinapon, then bigla na lang magpapakita ulit yun sa susunod na scene, tapos may mangyayaring investigation, bakit namamatay yung mga I'm talking too much, huh? Spoiler alert! Basta yung main point ko, that may naiiwan na important scene bago lumipat sa next scene para the story will make sense. Alright? Di ko kasi ma-explain eh. Nakakalimutan ko yung mga term na tinatawag doon. Puyat. Ayan, hilamos. Ayan, dumugo. Kaka-ML mo yan, Levi. Joke lang. Oh no. Anong sound effect yun, pre? Parang jello na binatong ganun sa pader, tas black! Wala man lang kahit anong buto. By the way, in this death scene, nagkaroon ng a little bit more action para mas maging creepy, you know, yung tatakbo mo na sa labas ng CR, tapos guni-guni ko lang pala yun, blah blah blah, ayun. Tapos tatalikod na ganon, may maririnig na tunog. Ang daldal ko, boys. Basta yung main point ko, dapat may action sa mga death scene bago sila mamatay, para ma-intense, para magkaroon ng sense yung category ng film na horror. Yun lang naman. Wait lang, tumatawag si Babe. Wait. Babe? Di mo ba naalala na asawa kita? May anak tayo, pare. Nilagyan pa natin ng necklace, pare. Tapos, makikita ko na lang na may babe kang iba. Ako lang yung babe mo. Ano ba? Masyadong okay yung pag-acting ko doon, pero hindi siya personal, okay? Balitaan mo na ba? Alin? Patay na si Ryan. Ha? Ikaka-block lang niya sa akin kanina. Martha, kanina pa siya patay. Nung time na nag-chat siya sa GC, mga ilang minutes, namatay na siya. Ano nangyari to? Nasa CR daw siya. Nabugok daw yung ulo niya. Ayan. Ayan ang napapala mo pag niloloko mo yung asawa mo nang nagkakabit ka. Ayoko na ka-visit. Sorry. Ano, tulad, yan yung sinasabi ko kanina, okay? Nagpakita yung picture na yan kanina bago matapos yung scene dun sa may creepy house. Nakita mo na yan bago tapusin yung scene na yon. Pero to be honest, ang galing ng acting nila. Promise. For a non-pro actors and actresses. I'm proud of Ikaw them. lang pala ate. Sorry, late. Ano yun? Ayun yung sinasabi ko, wala man lang dialogue pagkatapos doon. Bigla na lang death scene. Yeah, spoiler alert, death scene na yan.
Yun ang pangit eh, walang soundtrack dito. Naalala ko yon, okay? Yung nakita ko lang yung crack na yan, yung durog na yon sa cabinet na yan, and bigla ko naisip, gano'n na lang kayo death scene. Ano yun? Parang binatak siyang gano'n. Nilibing ng buhay. Parang gano'n. Yun na yun may isip ko. And it freaking sucks! Paano mo nilock yan? Asan yung padlock? Narinig niyo yan, yung parang yung soundtrack kay Jason Voorhees pag papatay na sa yung chik 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 ha 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 ha. Parang asong nauul lang eh, no? Oh my god! That's funny and cringy and creepy at the same time. Yeah, ginawa ko lang dito After Effects. Mas creepy dapat yung gagawin ko dito, yung may ugat-ugat. Di ko ma-explain, parang parang naagnas na yung muka. Ganon. Yun yung naiisip kong design sa mukha niya. Design? Basta yun yung naiisip kong effects. And then, hindi kinaya ng laptop. So, binabaan ko yung quality. And, ayan yung resulta. Warped face, warped eyebrows. Yun lang naman yung nangyari. And I'm really proud of myself because yung black eyes, it fits perfectly, walang flaws. Pero yung sa susunod may flaw. Tingnan natin. Ayan o, tingnan nyo. Hindi siya nakatutok na mabuti sa mata nung subject. And also, ang solid nung color niya, wala siyang gradient. You know, yung parang, basta yung lighting. You get my point. Basta, ganon. Masyado siyang solid. And it made it more unrealistic. Yung isa, realistic pa yung pagka-black ng mata kasi ang dark nung scene niya, ang dark nung sa mata niya, puro shadow. Excuse. And that made the editing more easy and the tracking more easy. Audrey! Audrey! Pangit naman. But yeah, let's move on. I'm just a newbie, okay? Let's not criticize that. Oh my god. Flashback. Masama man turo, Shaira. Wag. Huli ka. Wapaw. Ay, mali. Hindi wapaw. Kala wapaw na eh. Ayan yan. Wapaw! Knockout! Oh my god. Nice acting, Colleen. Shout out to you for that acting. Very nice. Sister, huliin mo, sister. Ba't di mo hinuli, sister? Napakadali lang kunin. Tsaka, ayun pa nga yung flaw dito. Si Colleen, wala man lang kumausap sa kanya, wala man lang scene na, hi, dito ko pala, ganun-ganon. 1991. Ano ba ibig sabihin nito? Halika, translate natin. Weekend is good. Weekend is good. Very good. By the way, yung scene na to, papakita yung nakalagay yung mukha ni Sharon, and naisip ko dapat lahat ng mukha ng mga namatay nandyan sa picture na yan. But deadline na kinabukasan nung ine-edit ko yan, okay? Nagpuyat pa ako dun. So yeah, nawalan na ng effort yung climax, yung falling action, and basta yung ending conclusion.
Basta yung ending, ayan. Nawalan na ng effort sa pag-edit kasi dahil sa akin yun. Oh no, creepy. Oh. No faces. So many Slendermans. Oh no. By the way, ang galing ng acting ni Sharon doon. Naalala ko sumalpak ata siya. So yeah, I salute you, Sharon, for sacrificing your knees for this one. Oh no, it's all a dream. Oh my god. Gagalit. Oh no, it's not a dream after all. What? Great soundtrack. Ayun, that's the end of that film. Napakaraming flaws ng film na to kasi nga it's our very first time to make a film. By the way, para sa akin talaga maganda na to, okay? For a first timer, para sa amin lahat kasi first time namin. I'm really proud of this project. I'm really proud of you guys. If you are watching this, yeah, thank you very much for all of your efforts. And lalo na sa pamangkin ko, she's the director. She's Aliyah Del Cruz. So yeah, that's all for today's video. I hope you guys enjoyed, and if you really enjoyed this video, hit it with a thumbs up and subscribe to my channel now. Di ko lang kung nasan dito yung subscribe button, but yeah, andito na sa baba. Subscribe na kayo kasi pag nag 69 subscribers, i-surprise ko kayo. Very big surprises is coming in 69 subscribers. Alright? So yeah, subscribe now, bitches. 69 subs, a very big surprise. So yeah, subscribe now. That's all for today's video. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in the next one. Peace.